What's up everyone? Welcome again to my YouTube channel. Sa mga video natin ay meron po kayong mautunan sa ating mga vlog about pagninegosyo especially. Siyempre, meron tayong pinag-uusapan din sa mga vlog natin about life natin, mga experience. Okay, kagaya nitong aking vlog ngayon. Okay, so bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayong topic natin, okay, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and click notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong vlog. Okay, at the same time, kahit papano, meron kayong konting support man lang. Siyempre, thank you so much sa mga sumusuporta sa ating mga vlog. Okay, ngayon, ang pag-usapan natin is paano nga ba magkaroon ng agent o kaya paano magkaroon ng recruitment o kaya naman paano magkaroon ng under, okay, or mag-lead o magkaroon ng prospect para ay magkaroon tayo ng yun, meron tayong under. Okay, dati kasi nagkaroon tayo ng business dati ng insurance, sa pagbebenta ng insurance. Naging insurance agent tayo. Tapos nagkaroon ako ng downline para yung networking. Downline, okay? So, makita nyo sa ating thumbnail, bago nyo click tong video na to, ay ito ay teacher. College graduate siya, teacher yung kinuha niya. Tapos, kasama ko parang ka-fellowship namin sa church. Pero hindi namin ka-churchmate. Ibang church yung church nila. Ngayon, nag-uusap kami, ganito ganyan, gusto mo ng trabaho, ganito ganyan, kasi kakagraduate niya lang. So, kinuha ko, tapos, yan, nag-exam sila ng variable at saka traditional. So, nag-training, tapos nag-exam, tapos nakasama ko lang ng ilang araw, ilang week or ilang buwan. So, that time, ang ginawa ko kasi, una, is, nag-isip ako kung sino ba yung mga kakilala ko muna. Okay, so sila kasi ay nakilala ko yung tao na to nung kami ay nagka-camp, nagpe-fellowship sa mga churches. Okay, tapos napag-alaman ko na kailangan niya ng trabaho. Okay, so ngayon naging prospect natin, tapos dinat natin. At yun, na-invite natin sa isang insurance company. Okay, nagkaroon tayo ng under or nagkaroon tayo ng kumbaga nag-lead tayo, okay, sa isang company. Okay, dahil nga kailangan mo, pag meron ka kasing na-invite o kaya meron kang under, syempre, meron kang katuwang, meron kang kasama sa pagninegosyo. Kasi, yung insurance company na yan, hindi nila hawak yung oras mo, hindi ka parang empleyado. Kung maghahawak mo yung oras mo, magbibenta ka lang ng products ng company. Okay, pangalawa, syempre, kailangan mong ipag-pray. Kasi ang partner sa business o kaya under mo, is kailangan maganda yung relationship yung dalawa. Okay, ipasyal mo siya. Okay, kung kaya mo, ilibre mo siya, alagaan mo siya. Okay, turing mong parang kapatid. Okay, ganun sa pagninegosyo. Especially pag yung meron kang empleyado, kailangan mong alagaan. Okay, kumbaga, the company is caring. Okay, meron nga akong nakausap na HR ng 7-Eleven. Sabi nila, okay, inaalagaan nila yung mga empleyado nila. Paano nila inaalagaan? Ang ginagawa nila is binibigyan nila ng insurance, okay, yung empleyado, tapos binigyan din nila ng insurance yung kanilang family. Both side, kasi nga, pag yan, nyari, may sakit yung anak, problemado, uutang, ganyan, dahil walang pambayad ng bill sa hospital. So, syempre, tanongin ng company, bakit, anong nangyayari sa'yo, bakit ganito, ganyan. So, walang pambayad. Imbis na may stress, imbis na mautang sa iba, okay, gagamitin na lang, bibigyan na lang ng insurance, okay, para sa mga hospital bills, okay, para makatulong yung company. The same time, huwag nang ma-stress. Kasi concerned ka sa empleyado mo. Kasi kung wala kang empleyado, wala kang kasama, okay, hindi magra-run yung business mo. Siyempre, kailangan nating alagaan yung empleyado natin. And number 3, okay, siyempre, kailangan natin na kung sila, kumbaga, i-appreciate. Okay? So, para tumagal sila, kailangan natin i-appreciate. Okay? Huwag natin yung parang sobrang purihin naman. I-appreciate lang natin. Kasi, mas maganda na na-appreciate natin yung mga ginagawa nila. Okay, that time yung video na yan ay yung thumbnail na yan is nangyari dati is yung mag-exam sila. Okay, mag-exam sila ng traditional tsaka yung isang exam. Okay, yung variable exam or variable na kailangan nilang i-exam. That time talagang yung effort natin, okay, kailangan natin silang asikasuhin kasi parang anak mo na rin sila eh. Okay, kumbaga ituturing mo silang family. Okay, dapat kasi makita nila yung pagmamahal mo sa kanila na hindi yung parang bahala ka diyan, ganito ganyan. So asakusin mo sila, may concern ka.
kumbaga, responsible ka sa mga tao mo. Responsibility mo sila. Kasi, ikaw yung magbibigay ng trabaho, okay? At the same time, maalagaan mo sila kasi makakatulong sila sa negosyo mo. So, kailangan mong i-treat as a family. Kailangan mo silang alagaan kasi kung wala yung mga empleyado mo, hindi mag-run yung business. So, you need to help them, okay? Para mag-grow, turuan mo sila, okay? Bagamat that time is parang mas matanda sila sa akin. At the age of parang 18 ako or 19. Tapos sila nasa 23, 24. So, meron kasi ako nabasang sa libro na you cannot teach the old dog to the new tricks. So, mahirap mong turuan yung mga matanda. Pero, blessing kasi nagpapakumbaba sila. Okay, ganoon din sa atin. Kapag tinuturuan tayong mas matanda, especially, okay, yung nagpapaturo tayo, nakikinig tayo. Kasi, batuhan lang naman yan eh, give and take lang naman eh. So, mahirap turuan yung mga matanda. Pero, pag nakita naman nila na wala silang knowledge doon, kailangan nilang matuto. Okay, makita mo naman eh, maramdaman mo naman kung gustong magpaturo, gustong matuto. Pero kung wala na, hindi na natin sila bibigyan ng time kasi ayaw nilang magpaturo, okay? Ayaw na lang magpa-submit. Hayaan na natin sila. Ipag-pray na lang natin sila. Kasi syempre baka meron silang iniisip na ganito ganyan o kaya mas magaling sila, ganito ganyan. So kailangan na lang natin silang pabayaan at ipag-pray sa Panginoon. So syempre tayong mga boss, tayong mga leader, kailangan nating examine yung sarili natin. Baka nga may kulang sa atin everything. Pero sabi nga nung may-ari ng 7-Eleven that time is yung parang ma-observe mo naman yung empleyado mo kung parang yung nagiging mayabang na siya, may attitude na, okay, kumbaga may value na siya, okay naman parang nagrereklamo na sa sahod, ganito ganyan, na hindi pa naman time. Kasi sa character talaga tinitingnan, sa attitude mo talaga sila titingnan kung okay ba yung kanilang statistic o kaya yung status ng kanilang pagtatrabaho. Siyempre, observe natin yan at kailangan nating itingnan. Siyempre, yung business, mataas yung sales, di mataas din yung sahod. O kaya, pag mababa yung sales, medyo mahirap, babagsak yung negosyo. So, yun lang, alagaan natin yung mga under natin, okay? Ipakita natin na concern tayo sa kanila. So, ngayon pala, meron tayong nagawang libro. Okay, if you want to read my books or book, okay? Yan. So, meron tayong negosyo reality, ang totoong mukha sa pagninegosyo bago ka magsimula ng sarili mong negosyo. So, kung bago ka pa lang sa pagninegosyo, pwede kang bumili nito. Kung matagal ka lang sa pagninegosyo, okay, pwede ka lang bumili kahit na may business ka na, okay, successful yung business mo. Para lang pang-support sa ating mga vlog, okay, at pang-display, parang kagaya niya, di-display lang natin. So, may kamahalan ito, okay, pero dito nyo mabasa kung bakit mahal itong libro na to. Okay, so thank you for watching. Nawa naging blessing sa inyo. And see you on my next vlog. And God bless you po. Bye-bye muna.